Magandang araw po mga kababayan. Nandito na ulit ang inyong Masa Masid para ito ay magbigay ng mga opinyon at paglilinaw o gusto ko ding malinawan sa lahat ng mga issue na nangyayari sa bansa sa kasalukuyan mga kababayan. So, pinapanood ko yung press briefing ni President Marcos dun sa Malacanang. No? So, pinapaliwanag niya na hindi naman daw niya gusto yung paghahain ng impeachment. Ang problema po, Mr. President, yung anak po ninyo ang isa sa mga number one na pumirma. Ngayon tayo alam mo yung iba ang sinasabi sa ginagawa. Ano tawag doon mga kabayan? Comment nyo nga dyan kung mayroon pang nagko-comment dito sa channel ko. Baka wala yata no? So, comment nyo dyan kung mapapanood nyo ito. So, bakit yung anak niya, yung number one na nagpumirma doon sa pag-endorse ng impeachment, no? So ito kaya ay part ng drama? Ito kaya ay parte ng kanilang budol na naman? So mamaya mga kababayan, patapos tayo dito sa ating reaction video. Papakita ko sa inyo kung ano yung mga binitawang salita nito nung nangangampanya pa lang. No? Nung nangukumbinsi pa lang, doon sa mga kababayan natin, ay isa ako doon sa mga nakumbinsi. At sabi ko nga, ako ay personal na tinatanggal na yung aking suporta dito sa ating presidente. No? Ay kung 31 million ang bumoto sa kanya, bawas ng isa, naging 30,900,999 na lang. Bawas na ng isa. So, yun po yung aking saloobin, mga kababayan. Hindi na maganda yung nangyayari dito sa bansa natin. Na imbis magtulungan tayo magkaisa, wala. Hindi niya masita-sita yung mga kalyado niyang congressman at yung kanyang pinsan dyan sa House of Representatives. So, panoorin natin to mga kababayan. Of course, I've been watching the coverage on the impeachment proceedings from the different, both from the traditional media and social media. And maliwanag naman na marami kayong itatanong. Kaya sabi ko, hindi naman yung mga sagot ko hindi makukuha sa isang sentence lang, kaya kailangan siguro gawin na natin to. And so anyway, so let's start a subject on the impeachment of Vice President Sara. Saan kaya nanggaling ito at parang hingal na hingal? Wala, kasi ako pag naglalakad ako ng ilang metro, hindi naman nakakaramdam ng hingal, Sa bagay, may edad na ito. Bakit kaya sa hingal na hingal? By the House of Representatives. Now, I think it is useful siguro para maunawaan talaga natin ang mga pangyayari at bilang siguro parang paliwanag na rin doon sa mga tanong na nakikita ko sa mga commentator. Number one, maalala ninyo, nagsimula lahat ito nung I made the pronouncement. Sinabi ko na ayaw ko yung sana wag na tayo mag-impeachment dahil madaming ibang trabaho at actually it's also not practical. Nung panahon na yun, nung una kong sinabi yun, wala pang nagpa-file ng impeachment. Kaya't sana, I was hoping na makumbinsi ko lahat ng kung sino man, huwag na muna natin gawin ito. Kung meron talagang
kung talagang meron kayong paniniwala na kailangan gawin ito, huwag naman siguro muna ngayon at marami pa tayong gagawin. Sablay, no? Sana sir, kumuha ka muna ng kopya. Nagbasa-basa ka muna ng script. Kasi po ganito, Mr. President, hindi naman sa nagmamagaling. Hindi naman ako magaling eh. Nagko-comment lang naman ako, pero may mali po talaga. Kasi kung gusto nyong hindi itulak yung impeachment yan, may magagawa ko kayo. Kayo ang presidente. Natatandaan niyo po, nung may nagtanong kay President Duterte noon, tungkol doon sa ugong-ugong sa Kamara na maghahain daw sila ng impeachment dito kay Vice President Robredo. Anong sagot sa kanila ni President Duterte? Diba? Binara mo sila. Stop it! Sabi gano'n. Kung itutuloy niyo yan, magre-resign ako. Oh, tinuloy ba nila? Wala, nalusaw yung ganong issue. Ito hindi niya kayang sabihin. Sige, ituloy niyo yan. No, ayaw niyo akong pakinggan, magre-resign ako. Takot lang siguro, no? Mga kababayan. Takot siguro ni Mr. Speaker. Kaya kung titignan naman ninyo, yung mga kaalyado ko sa House of Representatives, wala sa kanila ang nag-file. Wala, sa sumunod naman nila sa hiniling ko sa kanila na huwag silang mag-file ng impeachment dahil hindi magandang timing at saka marami pang problema. Ngunit, may ibang grupo, of course, the Makabayan Group out of the House of Representatives, Senator Laila De Lima, the religious group nag-file ng tatlo. And if you remember, nung statement si JPE na sinasabi niya hindi pwedeng pigilin yan dahil referring to Iglesia ni Cristo. So sinabi niya, hindi naman natin pwedeng pigil dahil may grupo o may tao na ayaw yan. At sinabi ko sa inyo, nung tinanong niyo sa akin, sabi ko, I agree with him. Totoo. And if you remember, my words were this: they will not, once the impeachment complaints are filed, they have no choice. The House has no choice. The Senate has no choice. Kailangan nilang i-proseso ang impeachment complaint. And that's exactly what has happened. Once the impeachment complaints were filed, the House and the Senate, they had no choice. Nakatali na ang kamay nila. They have to do this. And they have to do it in recognition of the complaints that have been filed. So, yun ang nangyari ngayon. And that's why we have come to this point where the House has transmitted already the impeachment complaint to the Senate. Ang problema nga rito, Mr. Presidente, may ugong-ugong dyan sa Kamara. Nagkabigayan. Ito, narinig ko lang naman, Mr. President. Huwag niyo akong pag-initan dito. Ako po ay nagtatanong lang, totoo kaya o hindi? Kasi may mga nagsasabi, hindi daw totoo yan. Kaya sila pumirma kasi ay yun ang kanilang mandato na sundin ang kanilang trabaho para mapaglingkuran nila ang bansang Pilipinas, sabi nga nila yun. Pero ang problema, minadali po no? Minadali yung proseso. Yun ang naging malaking tanong dyan. Bakit? Ano nangyari? We have heard some of the statements made by the Senate President as to how he is planning to handle it. So we will have to see because it is many, as you've heard before, that we heard many times during the Corona trial. Ito mga kabayan, hindi ko napanood tong mga press ko na to kasi busy po masyado no? Kasi meron tayong pinagkakabalahang maliit na negosyo.
At syempre, may mga iba bang bagay pa naman tayong ginagawa. So, ngayon ko lang ito pinanonood habang nagbibigay ng reaction. Kaya, on the spot yung aking sinasabi dito, mga kabayan. So, dito natin malalaman kung meron ba talaga siyang isang salita o nabobola na naman. These impeachment trials are sui generis. And therefore, we have to be very clear how the rules are and how it will be conducted. Yun ang naalala ko because I was also in the House and I was in the Senate during the Corona trial. Kaya I have some understanding do sa mga procedure. But anyway, that's the way I see it. That's the way that happened. And now I'll open the floor to any questions of yours. Thank you, Mr. President. First question, Ivan Marina, GMA7. Ayan, tanungan portion na po. Titingnan natin kung paano yung sagutin yung mga hirit ng media sa kanya. Good afternoon, Mr. President. Good afternoon. While it is true na constitutional duty ng House na to act on the impeachment complaint, meron ho silang choice kung i-endorse sila o hindi. Diretsuin ko na po yung tanong, did you have a hand in this impeachment? No, the executive cannot have a hand in the impeachment. Walang role ang executive sa impeachment. Ay, teka. Nangangamoy budol na naman. Nangangamoy pambubula na naman doon. Sama ng tingin niyo. Di ba? Kung kayo po, Mr. President, ay totoo sa sinasabi niyo na magkaisa, no? Para sa ikaunod ng bansa natin, kaya niyo pong sabihan yung anak ninyo. Pero na lang kung yung anak ninyo ay doon sa tiyuhin sumusunod, hindi sa inyo. Tatay pa rin ho kayo. Pwede nyo sabihan, dumistansya ka dyan dahil ang pangako ko sa bansang Pilipinas at sa mga Pilipino ay pagkakaisa. Paano tayo magkaisa kung diyan ka, nangunguna ka sa pirmahan? Di ba? So, ito yung sinasabi ng iba ang ginagawa sa sinasabi. Of course. Did we discuss it with the Speaker? Did we discuss it with the other congressmen? Of course. And that tinatanong, anong plano ninyo? Ano ba talagang gusto ninyong gawin? And that's it. Ang gusto namin mapatalsik si Sara. Sabi po ng aming boss. Sabi po ni Speaker. Kasi galit ng galit si Speaker kay hindi Sara. Ganoon lang po yung punot-dulo dyan, Mr. President. Well, nandito na ito. Hindi na namin maiwasan. But the conventional thinking, Mr. President, is that nothing comes to pass in the House without the President or without Malacanang's blessing. Well, you give me too much credit. But again, ang galing niya umiwas, di ba? Ang galing niya umiwas. No? Hindi daw siya tawag dito? Nililihis niya yung sarili niya doon sa issue. Maniwala kayo mga kababayan na wala tong kinalaman o yung Malacanang, wala kinalaman sa nangyayari ngayon. Kung totoo walang kinalaman yan at walang pakialam doon sa ginagawa ng mga congressman, naku, delikado yan. Paano na lang pala kung gumawa ng batas ang Kongreso na tanggalin kayo dyan? Ano kaya mangyayari, no? Pagkatapos ni Inday Sara, kayo naman ang pupundiryahin. Yari na. what the House has done is clearly the mandate that they have been, the constitutional mandate that they have to proceed with the impeachment complaints. So that's why I think they're just following the procedure. Mali.
hindi yung sinunod ang tamang procedure. Ano ba nakalagay sa saligang batas na pag nag-file ng impeachment complaint, ilang days lang, I think 10 days bago after matanggap, ay ipupurward dito sa opisina ni Speaker. Ang nangyayari, ng itlog doon sa opisina ng Secretary General. Diba? Kasi may inaantay pa rin silang pang-apat na complaint. O pangalawa, pangatlo, pang-apat na complaint. Alam nyo mga kababayan, kung yung isang complaint, yung isang reklamo nila, o yung isang kaso nila, ay sapat na para mapatalsik yung Vice Presidente, uusad na yan. Tutulak na yan. Ang problema, no, para magmukhang marami, ay nag-aantay sila ng ibang magpapasa. Para magmukhang marami, yung mga sumusuporta. Di ba? Punot dulo nito, na-transmit nila ang impeachment complaint sa upper house. One last point from my end, Mr. President. Kapansin-pansin na unang pumirma sa endorsement ng anak ninyo. Did he seek your... Diba? Yan ang sinasabi ko mga kababayan. Na kung talagang pagkakaisa ang isinusulong ng gobyerno nito, pwede nga sabihin doon, Sandro, huwag kang pumirma dyan. Dahil napakarami naman na nila, kahit hindi ka pipirma dyan, siguradong papasayan. May isusulong yan. May iahain yan doon, may pupurward yan doon sa Senate. Delikadesa na lang, no? Para hindi mahaluan ng bahid ng pakikialam ng Malacanang. Ang problema ho, Mr. Presidente, hindi nyo control. Hindi nyo control ang mga opisyalis nyo. Hanggang pagiging presidente lang ho kayo. Yun ang palagay ko, Hindi naman ako nag-a-assume ng mga kababayan. Yan ang palagay ko. Advice on this, and what did you tell him? Of course, he did. And I said, it was very simple, but I told him. And he said, you know, mukhang pipirmahan na. But what's your opinion? Alam niya, magkakapirmahan. Yun na yung tanong ko mga kababayan. Kung talagang on the spot yung nangyari, bakit mukhang magkakapirmahan na? Parang may dito Parang may something talaga. Hindi ako naniniwala mga kababayan. Kayo ba? Sa akin opinion ko, hindi ako naniniwala na walang basbas na Malacanang. Doon pa lang sa kilos ng anak niya, makikita natin kung ano ba talaga ang nangyayari. I should do. And I told him, I said, the process is begun. It has, parang batas yan When you're in the legislature, when you file a bill, okay, House Bill number 1, 2, 3, etc., etc. Pag file mo niyan, that bill takes a life of its own. Kahit anong gawin ng congressman na nag-file o senador na nag-file, kahit ayaw niya yung mga changes na magagawin doon sa kanyang bill, wala na siyang magagawa. Because the bill is going through the process as it should. And part of that process will be amendments, etc., additions, all that. The impeachment complaint is exactly the same. Once it has been filed, there is a procedure that needs to be followed already. So sabi ko, andyan na tayo, sabi ko kay Kong Sandro, sabi ko sa kanya, the process has already begun. So, it's your duty now to support that process. So, do your duty. That's what I told you. Do your duty. Do your duty. Para mahihain na talaga. At ikaw ang maumuna sa pumirma. Diba? So, sino pa ang maniniwala sa inyo na wala kayong kinalaman? Natutuwa yung sinasabi nyo na isinusulong nyo ang pagkakaisa. Pagkakaisa ba yan? Ginagawa nyo watak-watak ang mga Pilipino?
Pagkakaisa ba yan na pinagkakaisahan nyo ang babae? Lahat ng kumakalaban sa inyo, dinitira nyo. Yan ba ang pagkakaisa? So ngayon, tingin nyo, hindi nagkahati-hati ang Pilipino? Hindi naglalaban-laban ang mga Pilipino? Nagiging productive pa ba ang Pilipino? Dahil sa kagagawan po ninyo. You have to support the process. You are constitutionally mandated to carry out that process. And you're a congressman, so do your duty. That's what I told him. I didn't know you'd be the first to sign, though. Tingnan mo yung mga ngiti, no? Halatang, halata talaga, Mr. President. Yun ang opinion ko. Sir, magandang Yung hapon po. iniwala. Sir, Wala akong kinalaman. you were very vocal before na ayaw niyo po ng impeachment because it's not the right time. But now na it's there already, paano niyo po ito nakikita na makakaapekto, especially dun sa mga ongoing priorities? Well, it depends on how the Senate chooses to handle it. Hindi pa maliwanag kung ano yung plano ni Senate President at saka yung ating mga senador. Kung paano nila gagawin, if they will immediately convene, if they will still study the rules, if they are going to wait until the next session. So we'll have to wait until they decide on how it's going to be. Ito mga kababayan, may sinabi na si Senate President Chis Escudero dyan na sisimulan nila pagbalik sa sesyon noong June 2. Dito maging ano tayo, mapagmasid. Kaya nga masamasid yung aking channel, no? Mapagmasid, mga kababayan. Dahil baka isang araw bago mag-eleksyon ay sisimulan na malay natin next week o bago magkatapusan ng February, bigla magugulantang na lang tayo. Sinisimulan na nila ang proseso. Bigla na lang magpatawag ang Senado. Fights na. Simulan na natin to. Nandito na. Di ba? So, yan ang bantayan natin. Baka, ano masabi, bigla na lang magkaroon na naman ng himala. Pero just to be categorical about it, sir, don't you see this as a defiance in a way, considering na naging vocal na po kayo before that this is not the right time and yet nag-proceed pa rin yung impeachment case? No. I'm sure that the parties that filed the impeachment cases felt strongly about it, and despite my importunings and expressing my opinion that we really would rather not have the impeachment, they continue to do that. So, it's not defiance. May ganyan ang kanilang paniniwala. Sa kanilang paniniwala, kailangan gawin ito. Kahit na sinabi ko na sana wag na, hindi pwede. Hindi namin pwedeng palampasin ito. Ganun na. So, ang ibig sabihin niyan, Mr. President, wala kayong kapangyarihan. Wala kayong impluensya. Although, sa bagay, hiwalay naman yung Kongreso sa hiwalay ang legislative sa executive. Walang pakialaman dapat yan. Pero, maniniwala ba tayo hindi pinapakialaman? Kaya nga naandyan yung pinsan mo sa Kongreso. Siya yung Speaker of the House. Kahit dahil kayo ang namili, kayo ang naglagay dyan. Di ba? So, kung talagang ikaw ay may isang salita, sasabihin mo lang yan. Tigilan nyo yan. Dahil kung hindi, ora mismo, magre-resign ako. Diba? Wala eh. Kapito ko kayo dyan sa kapangyarihan nyo eh. Ang thinking nila. So, tinuli nila. And I don't view that as a defiance. I view that as they're expressing what they feel to be right. Thank you. Okay. So, diyan na muna tayo mga kababayan, no?
Ngayon, meron akong papakita sa inyo. Ito yung promise niya nung nangangampanya. So, kayo na bahalang humusga kung anong klaseng tao ang nasasalita noon at ngayon. Okay? Pahayag namin ang aming adhikain ng pagkakaisa. Dahil po sa aking palagay at natapat ang aking... Mali. Nangyari. Paniniwala na sa hinaharap nating krisis ay ang kailangan nating unang hakbang na gawin ay magkaisa. Tayo po naman, alam po natin ang kasaysayan ng Republika ng Pilipinas. Tayo po ay maraming dinaanan na sakuna. Tayo po ay maraming dinaanan na krisis. Ngunit nandito pa rin tayo nakatayo at nangyari po yan dahil po tayo'y nagkaisa, kaya tayo nakaraos sa kahit na anong hamon na ibibigay sa taong bayan, na ibibigay sa Republika ng Pilipinas. Lapakan! Lapakan! Ay dahang-dahan umaahon sa krisis ng pandemya. Ngunit kahit na tayo ay makalampas na sa krisis ng pandemya, kailangan pa rin natin harapin ang krisis ng ekonomiya na dala rin ng pandemya. Marami po tayong gagawin. Nakita po natin ang mga pagkukulang na sa patakbo ng ating pamahalaan sa sistema ng ating lipunan. Kailangan po natin tulungan ang mga maliliit na negosyante dahil sila po ay mabigat ang kanilang dala. Sila'y nalubog sa una, sila'y hindi mabuksan ulit ang kanilang mga negosyo. Kailangan natin ayusin ang ating agrikultura upang may sapat tayo na pagkain para sa lahat at binawasan natin ang importasyon na galing sa labas. Okay. Ayan. Exhibit A. Mga kababayan. Exhibit A. No, babawasan daw importasyon. Eh ngayon, puro na importasyon. Diba? Ang sabi niya kanina, kailangan natin magkaisa. Pero hinahayaan mong sinisira ng Kongreso at may ibang galit diyan kay Inday Sara na sirain ang Vice Presidente para maisulong ang kanilang kasakiman. Nasa pangunguna ng may balak at ambisyoso sa kapangyarihan pagdating ng 2028. O ngayon, anong pagkakaisa ang sinasabi mo, Mr. President? Pagkakaisa ba yan? Siguro, pagkakaisa. Pinagkakaisahin nyo ang Vice Presidente. Oh. May isa pa. Tingnan yung sinasabi ha. Bongbong Marcos says he told Congress not to file an impeachment complaint against Vice President Sara Duterte. Marcos makes the pronouncement after being asked to confirm a text message he supposedly sent to House leaders, which surfaced on Thursday, November 28. Well, it was actually private communication, but nalik na, yes. Because that's really my opinion. This is not important. This does not make any difference to even one single Filipino life. So why waste time on it? Marcos further points out that an impeachment complaint would only tie down both chambers of Congress. What will happen to if somebody files an impeachment?
It will tie down the House, it will tie down the Senate. It will just take up all the time, and for what? For nothing. For nothing. Tama po. For nothing. Dahil wala nang nangyayari sa bansa natin. None of this will help improve a single Filipino life. This comes amid a May dagdag ko lang kung mga kababayan. No? Hindi nyo ba napapansin na sa tuwing may malaking issue na sumasambula sa pagmumukha nila dyan sa Malacanang, ay meron din silang pasabog. Diba? Tandaan nyo yung may isang naharang na van dito sa somewhere in Batangas na inaulihan ng bilyong halaga ng droga na hindi na makita kung nasaan na yung driver. Yung nagdala. May isang issue dyan na natakpan nitong shabu issue na ito. Kalaunan, nawala. Diba? So, ito namang sumunod, ito ang pinakamatindi. Itong BICAM report na may mga black items. Blank items, mga kababayan. Nasa Supreme Court na po yan. At inaantay na lang yung mga komento mula sa opisina ni Bersamin, no? At iba pang mga agencies. So, para mapagtakpan itong issue na ito, kailangan may pasabog. Ito, mahilig sa diversionary tactics itong administrasyon na ito. Diba? Hindi nyo pa napapansin? Pag meron silang kapalpakan na nagawa, meron na naman silang ibabato dito kay Senday Sara. Kumbaga, meron silang kapalpakan, ang patatapal nila, si Vice Presidente. Nangihiram sila ng popularidad dito kay Vice Presidente. Dali nga naman, pag si Vice Presidente ang ginamit nila, natatabunan yung issue tungkol sa kanila. Anong issue pa ang meron? Yung panawagan ni Vic Rodriguez na mag-undergo ng hair follicle drug testing or hair follicle drug test itong si Marcos Jr. So, ang ginawa nila, kung ano namang binabato ditong issue kay Inday Sara. Noong nagkaroon ng budget hearing, mga kababayan, tandang-tanda ako yun, noong nagkaroon ng budget hearing, sinasabay nila yung investigasyon dito sa Tuadcom tungkol dito sa 125 million na confidential fund ng Office of the Vice President. Diba? May mga pasabog sila. Pag meron silang gagawing kababalaghan, natakpan yung pagbusisi nila sa pondo. Ngayon, lumabas. Base doon sa BICAM report, may mga blankong item. Noong una, wala. Deny to death sila. Hindi nila inaamin. Pero, kalaunan, may mga umamin at mga nagugas kamay. So, nung hindi nila kayang pagtakpan at hindi nila kayang iwasan dahil lumalakas nga ang panawagan na magpaliwanag sila doon sa blank item na pinirmahan doon sa BICAM report, ba? Ito na nga. Pinasabog nila ngayon itong impeachment. Hindi nyo ba napapansin, mga kababayan? Ang galing nila mag-divert ng issue para mapagtakpan. O ngayon, sumabog na yung issue na yan tungkol sa impeachment. Nawawala na yung issue ng blank item doon sa BICAM report. Diba?
Oh, may nababalita mo pa kayo sa media na binabalita yan? Wala na. Sino na lang nagpapalawak yan? Mga vloggers na gusto nilang ipakulong. Diba? Kung nagkataon na yung mga vloggers, mga malaking vlogger na diehard supporter kay Duterte ay nakulong noong Martes, sigurado wala na halos magsasalita. Alam mo bakit? Takot na. Matatakot. So, mangyayari yung pilay yung taga-suporta ni President Duterte. So, ang galing ng gobyernong ito gumawa ng kalukuhan at napakagaling din nila gumawa ng pantapal. At sino yung pinapantapal nila? BP Sara. Hindi nila matanggap sa sarili nila na malakas at very popular si Vice Presidente, kaya nakikisakay sila sa kasikatan. Hindi sila marunong tumayo sa sarili nilang paa. Ang dami na si pagbaliktaran. Tingnan niyo yung mga pumirma mga congressman. Lahat yun sila dumikit kay Inday Sara. Nung nanalo, ayan, laglaga na. Di ba? So in short, mga kababayan, gamitan. Ginamit nila ang popularidad ng Vice Presidente para manalo. At para magkaroon ng malaking pondo, isinangkalan na naman nila ang popularidad ni Inday Sara. Para hindi malaman ng taong bayan na ninanakawan, ninakaw na ang budget. Nung binabusisi nila yung pondo sa Kongreso, ano yung mga issue na pumutok? 125 million. So napansin ba natin kung paano nila hinati-hati yung mga pondo? Hindi, dahil nakatutok ang taong bayan dito sa issue ni Inday Sara. Yung sa investigasyon ng Tuwad Code. Ngayon, pumasa na, lumusot na, naayos na lang nila. Ang problema, pumutok na naman yung blank item doon sa BICAM report. Hindi na nila napigil, ito na ang pasabog nila, impeachment na. Di ba? Pinagkakaisa na lang yung tao na nagtatrabaho ng maayos dahil wala silang isang salita. Ayun lang po mga kababayan, maraming salamat. Ingat po tayo.